Is there a chance for me to change? Amen. Pakisabi sa katabi mo, yes. Yes. So kaya pa magbago. Amen. Amen. Kasi mayroong iba, mayroon natin Pierre nagpatutuwa, sabi niya. Nagpatutuwa siya. Mga kapatid, mainitin talaga ang ulo ko. Nakayo po lang kami lang. Tanggapin niyo na ako sa ganito. So tuwing iinit ang ulo niya, kami na lang nag-a-adjust. Sabi ko, something's wrong. Amen. Yes. Kasi si Kristo, hindi naman high blood. Amen. Yes. Amen. Hindi niyo si Kristo makita na isang araw at siya hindi malapitan ni Pedro kasi mainit ang kanyang ulo. Hindi ko nakita si Kristo ngayon. Tapos ito ang lakas ng loob na pupunta sa harap ng pulpito, mga kapatid. Mainitin po talaga ang ulo ko. Tanggapin niyo na lang ako sa ganito. Tumayo po ako at sinabi ko sa kanya, kung mainitin ang ulo mo, problema mo yan. Pero kaya kang baguhin. Sa mic din sa harap. Kaya kang baguhin ng Diyos. Huwag mong ipatanggap sa amin yung mali mong ugali. Amen. Amen. It takes a pastor who have the courage to say that. Yes. And if you will say that here, mapapahiya ka lang. Amen. Amen. Amen? Amen. Huwag mong ipatanggap si Kristo, di ko nakita na init ang ulo. Amen. At siya'y hindi nagpagaling kasi wala siya sa mood. Hindi si Kristo nagpagaling today kasi wala sa mood si Lord. Alam mo si Lord, iba siya. Amen. Wala siyang pinipiling lugar. Amen. Basta para sa Diyos larga. Amen. Is there a chance for me to change? Yes, there is. Why? Please read with conviction. 1, 2, read. Matthew 19:26. Takas? Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but with God all things are possible." Hallelujah! Sa'yo, ayaw mo na at sinasabi mo, hindi na talaga ako magbabago. Mali ka. Sa'yo yun. Amen. Tao ka eh. Amen. Pero si Lord, ibahin mo. Amen. Kasi kahit gaano kayo posible sa paningin mo, posible. Yes. Amen. Amen. Amen? Amen. Isang palakpak pa para sa akin. Ito ang malaking tanong. Kung may chance pa, how will I change? Huwag kayong mag-alala. Kumpleto ang Bible. Amen. Yes. Masipag ka lang maghanap. Ayan o. Philippians 2:13. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Amen. Who will work? God. Who will work? God. If God is the one working with God, nothing is impossible. Amen. Pag ikaw magaling ka, masipag kang maghanap ng scripture, makikita mo, hindi nagkulang ang Diyos. Amen. At dahil inayaan mo ang Diyos na gumawa, at ikaw ay nanalig sa Kanya, binago mo, tinayos mo buhay at sa kaugali mo, inalign mo sa Kanyang desire, what will happen? He will work. Anong Kanyang gagawin? Siya ang magbibigay sa'yo na magkaroon ka ng will at ikaw ay mag-act para na ma-fulfill yung good purpose. Hanggang isang araw, sasabihin mo na, I can do all things through Christ which strengthens me. Nagkas natin, pag tama ang pagkakuha mo ng scripture, madaling maintindihan kung Amen. paano magbago. Amen. Amen. Amen? Amen. Kailangan klaro ang pagka-present para hindi ka maguguluhan. Amen. Pakisabi sa katabi mo, posibleng magbago. Posibleng Huwag mong gayahin yung pumunta sa harap dito, patanggap yung kanyang kahinaan. Hindi natin natanggap ang kahinaan. Amen. Tinatanggap natin ang kalakasan mula sa Diyos. Amen. Para yung kahinaan magiging kalakasan. Amen. Amen? Amen. Kaya pa? Amen. Tuloy. Instructions to have a quality life and character. So, importante, nakuha na natin kung ano yung tama at nakuha natin ang desire ng Diyos. Natingnan na natin kung ano yung gusto niyang mangyari. Ngayon, pwede ba magbago? Pwede. Paano? Andyan na rin.
Diyos palang gagawa. Anong instruction para mapanatili ang life, quality life, and character? Number one, know the truth. Anong truth? Transformation is not an overnight process. Amen. Huwag naman kayo madismaya pagkagaling nyo rito. Hindi pa rin nagbago kasi hindi siya overnight. Nakita nyo naman yung process ng caterpillar bago siya Yes. nagiging butterfly. Amen. The distance between your old life and your new life, yun yung process na kung saan ang transformation nangyayari. Amen. Pakisabi sa katabi mo, hindi overnight. Amen. So anong gagawin mo? Anong truth ang pangahawakan mo kung hindi pala overnight yung pagbabago? Andiyan sa scripture, Psalm 77 verse 7 to 8. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Refrain anger and turn from wrath. Do not fret. It leads only to evil. Amen. Importante, kung hindi pala siya overnight, dapat marunong ka maghintay sa Diyos. Patient ka. Amen. 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 Kailangan niya, know the truth. Pangalawa, God is after the fruit, not the leaves. Amen. Ano yung pastor? Tingnan natin. Matthew 21:18 to 19. Lahat po ito may scripture, ha? Early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Ang sabi ng Bible, immediately the tree withered. After si Lord sa bunga. Amen. Hindi siya after sa mga pakulo. Amen. Naintindihan mo ba ito? Amen. Amen. Gutom si Jesus, nakakita siya ng fig tree, pumunta siya dahil gusto niyang pumitas. Pagtingin niya, puro lang dahon. Tanong, paglaliman pa natin, bakit Dok pumunta si Jesus doon? Kasi yung tree mukhang healthy. Nakita na kayo yung tree na madahon eh. At alam niya, igos yun. May mga kain dito, tama-tama, gutom ako. You know what? The creator of all things. Nag-i-expect yan sa mga creation niya. Opo. Nilikha ko to bilang igos ito, pupuntahan ko to kasi nagugutom ako bilang tao. Pagdating niya, puro dahon. Hindi nakakain ng dahon. Amen. You know, look at me ha. Walang pipigit. Pagyan niyo ang buti ito. Nilikha ka ng Diyos at binuhay ka ng Diyos hanggang ngayon. Nag-i-expect siya ng isang mabungang buhay mula sa iyo. Amen. Kasi ang Diyos ay tapat at hindi nagkulang sa iyo. Amen. Agree ba kayo? Amen. Therefore, dahil hindi siya nagkulang, pinoprovide ka niya, pinoprotect ka niya, may karapatan siya mag-expect ng bunga sa buhay mo. Amen. Dalangin ko lang na huwag kang matulad ditong fig tree na to, na pagdating niya, puro borloloy lang, puro lang dahon. Ang hinahanap ng Diyos, bunga. And God cursed that tree, may you never bear fruit again. Immediately, that tree withered, natuyo, namatay. What I'm trying to say, marami kasi sa atin, ang bunga ay panlabas lang. In this church, I don't want you to be hypocrites. Na pag nandito kayo, masaya kayo. Amen. Dapat yung saya nyo rito, pag uwi ng bahay, mas masaya kayo. Amen. Kasi true Christianity, hindi mo pwede mahanap ang Christianity sa church. Amen. Patawarin ako ng iba. Wala sa church yung tunay na Christianity. Amen. Kasi sa church, mas marami ang hypocrisy. Amen. Is this true? Yes. Yes. Yung galit, pag nasa loob ng church, bumabait. Yung nakasibangot, pag nasa loob ng church, ngumingiti. Pero in their heart, you know that God looks at the heart. Amen. You can play hypocrisy inside the church, but you cannot play with God. Amen. Kaya nga, kung ano ka rito, dapat paglabas mo, doble pag nasa labas ka kasi ang tunay na Kristyanismo, wala talaga sa loob lang ng church, dapat nasa labas, higit sa lahat. Amen. He's after the fruit, not the leaves. Masaya ka kasi dito ka. You play hypocrisy. You look like you're joyful, but deep inside you're crying. Why not cry here?
Amen. You cry inside. Alam nyo, ang hirap tulungan ng taong mapagkunwari. Amen. Alam niyo bakit mahirap siyang tulungan? Kasi hindi mo rin alam kung paano tutulungan. Sino madaling tulungan? Yung mga totoo. Amen. That when they come to you, they will cry, I'm suffering. It's easy. But when you ask, kumusta ka? Okay lang. May problema? Wala. Pero ang hininga, bilang na. Okay ka lang talaga? Hypocrites. Sorry but this is reality. Pakisabi sa katabi mo, wala dito niyan. Di natin tinatolerate yan. Amen. Amen? Amen. Kaya ba? Amen. Matthew 7:15-20. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. By their fruit you will recognize them. Amen. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Grabe ang Bible, binabalik-baliktad lahat. Opo. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Kaya huwag natin daanin sa gandahan ng bihis. Huwag natin daanin sa gandahan ng salita. Kasi ang matching, kahit damitan mo ng Amerikana yan, matching pa rin yan. Amen. Amen. Hindi ko sinasabing ikaw yan. Amen. Di ba mayroon mga unggoy, hindi na damitan ng Amerikana? Nakakurbata rin. Pero iba talaga maglakad eh. Malat, hindi kasi siya talaga tunay eh. Amen. That's right. A simple person who possesses a good and a godly character. Lagyan mo lang ng t-shirt yan. Makikilala mo tao eh. Pagkasabi sa katabi mo, huwag kang matching. Opo. Amen. Sa maraming Kristiyano, wala unggoy din eh. Do not project. Be real. Amen. Amen. Amen? Amen. Nakikita ko sa Espiritu, duguan na yung iba. Amen. Itutuloy pa ba natin? Yes. Okay, here we go. Nakatrasan to. We should know and possess what counts before God. Amen. What counts is a new creation. Nabanggit na natin kanina. Possess a renewed mind. Ito, importante to. If you want to have a quality and a godly character, you must possess a renewed mind. Amen. What kind of mind? Washed and cleansed by the Word of God. Bakit? Therefore, I urge you, brothers, Romans 12:2, and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Look at me. Ang mundo, punong-puno ng kontaminasyon. Amen. Tinatakot tayo palagi. Amen. Tataas na itong dollar, tataas ang ganito, maraming tumaas. Ang sweldo, di pa rin tumaas. Pero sa AFC, purihin ng Diyos, nagtitaasan. Amen. Andiyan kayo. Amen. So maraming pananakot at daming contamination. Kahapon, pinag-usapan namin yung big one. Ano yung big one? Mga nasa labas, alam niyo ba yung big one? Alam mo sa ibang bansa, natatakot na yung iba. Tumawag na yung isang nasa abroad natin. Mag-shopping na kayo, mag-grocery na kayo, mag-ipon na kayo ng grocery. Nagkaroon ng panic buying. Maghanda na kayo ng mga kit, first aid kit. You know, this kind of action is surely expecting the big one to come. Pastor, di ba dapat na maganda? Okay rin naman yun. Pero pag doon ka na nakafocus, you forget
Yes. Amen. This big one, compared to our big God, Amen. He is the small one. Yes. Okay ba kayo? Wala namang mas malaki sa Diyos. Amen. Okay. Sige, pumunta kayong Pure Gold mamaya. Bumili kayong flashlight, lagyan nyo 10 baterya. Okay, sige, magtabi kayo. Wala namang problema eh. Pero for me, I respect my God. Amen. Amen. I trust my God. Amen. This big one na sinasabi ng mga tao, compared to my big God and super God, Amen. it's just a small one. Yes. Amen? Amen. Pero sige, ako naman, di naman ako kumukontra sa mga sinasabi ng iba. Mag-ipon lang kayo, wala namang problema. Pero huwag niyo namang alisin yung tamang pananaw sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. Na our God, siya talaga ang tunay na big one. Yes. Amen. Amen? Amen. Ayan si Jojo, alam niya, palagi kami nag-uusap. Jo, masarap pag-usapan pag wala pa eh. Alam mo daw, ganito daw, aangat doon ko ng lupa. Alam mo, pag tunay na nangyari yan, mapapaihi ka sa pantalon mo. Kaya nga nandito ako, para sabihan kayo, yung big God, ang tingnan nyo. Yes. Kasi kahit dumating yung big one sa kanila, pag sanay kang tumingin sa big God, pag tingin mo, small one lang. Amen. Pero kung yun ang iyong dinedevelop, at yun ang nilalagay mo sa utak mo, grabe, umangat na yung ganun. Gumano, no? Tapos nandun ka sa taas. Kapatid, ninervyusin ka eh. Pero pag sanay kang tumingin, okay. Ay, ang hirap magturo, pero subukan natin. Pag sanay ka, pag ikaw ay mayroong lula. Ano yan? Tawag yan? Then yung height. Basta yung takot ka sa mataas. Nandiyan kayo? Okay, kasi ako stage fright eh. Yung mayroon kang fright pag mataas. Ang sikreto lang yan, pumunta ka sa mataas palagi. Akit ka palagi sa mataas at tumingin ka. Tapos baba ka ulit. Bukas ulit. Hanggang sa sunod, ganun ka na lang. Ganito. Akit ka ulit, gawin mo 30 days. Normal na sa'yo yung taas. Look at me. Spiritual. Expose yourself in the presence of God. Amen. Expose yourself in knowing God. Amen. Expose yourself by knowing who your God is and what He can do. Amen. And the moment na expose ka sa Diyos, pagtingin mo sa big one, tungaw one. Amen. Amen. You know, pag hindi mo alam talaga paano dalhin yung buhay in light with the Word of God, mahihirapan ka eh. Kaya yung iba, napupuna ko nga, parang kumukunti yung mga noodles. Sa Pure Gold. Ang noodles palagi puno, yan palagi shelves. Ngayon kumukunti. Tapos yung mga tardinas na wala mga tardinas. Pero again, balance po tayo magturo. Pwede po kayong pumunta. Pagkatapos po nito, punta kayo sa Pure Gold. Samahan niyo ng toothbrush. Okay? Toothbrush din. Importante yan. But again, don't forget the truth. Yes. Amen. Expose. Kaya ginagawa ko sa inyo ngayon, I'm exposing you to the big one. Who is that big one? The big God. Amen. Kung mo ngayon na-expose. Bakit? Para mag-expose kayo sa big God and powerful God. Darating man si big one o si B1, wala akong pala kung sino siya. Pagdating niya, oh no, ito ba ang big one? Nasanay ka na kasing tumingin sa big God. Amen. Kaya pa? Amen. Again, hindi ako po killjoy. You can prepare. Sa amin dito sa Bay Breeze, kami ni Brother Boy, okay ba yung mga tanim mo dyan? Okay, wala po kaming problema. Marami kaming saging dito. Amen. Okay? Tuloy! Lord. What else? Our mind is too familiar with the system of the world. It needs cleansing through the Word of God that to completely eradicate the system of the world. Marami kasi na-input sa atin eh. Amen. Sa TV, marami. Sa balita, marami. Wala na magandang balita. Puro talaga masamang balita. Purihin na Diyos sa mga Kristiyano. Meron tayong mabuting balita. The Word of God. The Word is just like water. Pag may na-receive kang contamination, pag may tubig, banlawan mo lang ng tubig. Anong tubig? Salita ng Diyos. Amen. Amen. The moment you possess
a right mindset, importante ito ngayong umaga bago kayo lumabas dito, you set a good thought patterns. Amen. The big one is coming, I don't care. Let it come. As long as I am, the big God is beside me and within me. Amen. Come on, big one, let's get it on. Amen? Amen. Kita mo matapang ka maghamon. Pero again, pag-pray natin, sana wag. Amen. Amen. Kasi hindi po siya talaga biro. Sa ikaw, Jojo, masarap pag-usapan. Kasi wala pa. Pero pag makita mo, yung isang bridge na umangat ng 5 palapag, sabi ka, kabahan ka. Kaya kayo, huwag na rin kayo mag-usap-usap ng ganyan. Amen. Wala na pinag-usapan. Grabe na talaga. Inuna ng Surigao. Sunod ng ano. Papunta na sa Taguig. Kayo na lang. Amen. Bihira kayo. Tapos mga pag-usap kayo, talaga sino kayong mga magagaling. Pag tumama naman, iyak-iyak ka rin. Don't talk about it. Yes. Let's talk the big God. Amen. Talk about the big God. Kasi I believe, hinatin niya ngayong dagat na gawa niya. Yes. Ito ba kayang big one na to? Amen. Ayoko niya tawagin big one. Small one. Amen. Amen. Pag dumating to si small one, hindi natin siya problema. Bakit? Mas malaki Diyos na. Amen. Amen. Expose yourself to His Word. Expose yourself into His presence. Maniwala kayo sa akin. Di mo kakatakutan. Di Amen. mo nakatakutan ng sanlibutan. Amen. Ano dapat naman ang isip mo? Finally, brothers and sisters, whatever is true, we have a big God. Amen. Whatever is noble, whatever is right, Amen. whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Amen. Ito lang ang laman ng utak mo. Amen. Amen. Continue to grow in the knowledge of God's Word to live a quality life. Pakibasa please with conviction. 1, 2, read. 2 Timothy 3:16-17. All Scripture is God-breathed and useful for teaching, Ayusin. rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be Thoroughly equipped for every good work. We need the Word. I said we need the Word. Amen. The Word. Kita niyo ministry ng Word. Ulitin ko ulit para may idea kayo. Kaya pag umating kayo ng church, don't expect na nakakiliting preaching. Amen. Amen. Disregard na natin yan. Amen. Nung palagi sinasabi natin, you are a champion. You are born a winner. Tintinig ko, you're born a sinner, not a winner. Amen. Amen. Alam mo, ministry ng Word, mahahanap yung tunay na church pag narinig niyo itong 4 na to. Amen. Ang ginagawa, teaching. Amen. Ang ginagawa, rebuking. Ang ginagawa, correcting. Ang ginagawa, training. Wala ho diyang sinasabing magagandang you are born a winner, you are successful, you will be rich. Palagi pinipreach, you will be rich, wala namang riches. It's right. Amen. Ang tinatrabaho na salita ng Diyos, yung buhay tsaka ugali mo talaga. Amen. Amen. Kasi pag tama ang buhay tsaka ugali mo, riches will just follow you. Yes. Amen. Amen? Amen. Alam mo, nagtrabaho ako doon sa multinational company. Mahirap pala, Joe, pag puro magaling. Agree ka? Ang hirap. Lahat magaling. So sabi ng boss ko, ang problema ko, Wilson, puro magagaling ito. Kung sa pa-Inglesan, mahusay. Pag gumawa ng presentation, umikot-ikot pa ang presentation, ang galing talaga. Sabi ko, boss, paano mo sila i-rate kung sino yung ipopromote o galing manager? Ano sagot niya sa akin? Wilson, pag nasa gitna ka na magagaling, isa lang ang basihan. Karakter. Amen. Amen. Kasi lahat magaling. Pero hindi lahat ng magaling, may tamang karakter. Amen. Sabi ko, binero ko, boss, buti na lang. Ano? Meron akong karakter. Sabi niya, hindi ako boss magaling eh. Pero may karakter ako. And you know what? Yan ang nag-cause ng promotion ko. Amen. Amen. Ako ho, sa grupo namin, ang pinaka-list. Ang lulupit mag-English, ang lulupit gumawa ng presentation. Patayuan mo nga ngayon mag-present kahit hindi alam na ipipresent nila. Pag ako kailangan pa isang linggong aral, at mag-present nanginginig pa. Pero ba't na-promote ka? Karakter. Amen. Bagay sa akin sa katabi mo, huwag mong tawanan yung karakter. Tawagan. Hindi puro galing, dapat may karakter din.
a church, and that church is really purely biblical, Amen. uuwi ka, sugatan. Amen. Pero ang magsugat na yan, hindi dahil sa sinugatan ka saktan, inalis, dahil sa nasugatan ka dahil inalis yung hindi dapat nandyan sa'yo, pinutol na saktan ka, pero pag uwi mo, pagbalik mo, ayos ka na. Amen. Amen? This is the ministry of the word, to teach, to rebuke, to correct, and to train. Amen. Kaya pag ang mga mensahe medyo, how to become gorgeous, how to become handsome, you look good. Ano, these are messages that are garbage. They Amen. cannot help you. Amen. But how to build your character. Why? Because wherever you go, character is always involved. Yes. Amen. Amen? Amen. Pagkatanungin katabi mo, kaya ba? Amen. Ulas na to. Biblical principles in building a quality character. So nalaman na natin ngayon paano i-build. Gumawa ako ng building. Okay, here we go. 1 Peter 3, 1, 3 to 9. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them, you may participate in His divine nature. Look at me. Ang purpose ng Diyos, ba't kailangan i-build yung ating sanctity, holiness in character and life? So that we can partake to His divine nature. Amen. Mahirap pong makisama pag yung kasama mo, iba. Amen. Yes. Sila nakaputi lahat, ikaw nakaitim. Hindi ka naman star. Amen. That's right. Yung mga akyat sa stage lahat, here comes the awardees, nakaputi lahat, tapos ikaw, akyat ka, sasali kang itim, mapapansin ka. Yes. That's right. Amen. That is why, ang sabi ng Diyos, keep your sanctity, Amen. holiness in life and character, so that you can partake to His divine nature. Hindi po mahirap at wala nang imposible kung makapumuhay ka ng tama at banal sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi nga, pag ikaw ay nagpartake ng divine nature, it will be easy for God to come to you. It will be easy for God to bless you. Amen. You know, pag mali ang buhay at saka ugali mo, medyo masama ito, demonyo ang pupunta sa'yo. Di ba sabi ko nakaraan, if we possess wrong attitude, wrong character, we're attracting devils. But if we possess godly and quality character, we attract God. Amen. That is why important dito. Now, ano sabi niya? Having escaped from the corruption of the world caused by evil desires. Mga Kristiyano, magsabi ng Amen. Amen. Ito ang trabaho mo. Biblical principle, how to build your character. For this very reason, make every effort. Pagsikapan mo, na ano? Add. Pagkasabi sa katabi mo, add. Add. Not subtract. Amen. Pagkasabi mo, add, not subtract. Not subtract. You add to what? To your faith. You know, magugulat ka sa shocking truth ngayong umaga. Faith is not enough. Amen. Yes. Yes, faith in Christ will save you. But if you're still living on earth, faith is not enough. Amen. Amen. Why? Add to your faith, goodness. Dapat yung faith, dagdagan goodness. Ano ba? Add to your goodness, knowledge. Add to your knowledge, self-control. Add to your self-control, perseverance. Add to your perseverance, godliness. And godliness, mutual affection. And to mutual affection, love. Ang daming dagdag pa sa faith. Amen. Amen. Tingnan natin building. Foundation, faith. Amen? Amen. Ang pinakapundasyon ng pamumuhay Kristiyano mo, pananampalataya. Pero, kaya ka nga naglagay ng pundasyon, bakit papataasin mo yan? Amen? Amen. Pakilipat sa ano, para makita nila. Sa PC. Sabay tayo. Okay? Para makita nyo. Okay. Here we go. The foundation of our Christianity is faith. Through faith, we are saved. Through faith in Christ, we conquer. But faith is not enough. If you want to build a godly character, a quality character, you must add to your faith goodness. Amen. Amen. Ang kasunod niyang joke ng pananampalataya, ang
kasunod na makita dapat mabuti, kabutihan. Amen. 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 Hindi pwede may pananampalataya tapos ang sama na ugali. Amen. Kaya pa? Amen. Hindi lamang sapat yung goodness. Dagdagan mo ngayon ng ikatlong palapag na tinatawag nating knowledge. Bakit Ate Pia may knowledge? Kasi pag masyado ka rin mabait, maraming magugulang. Yes. Amen. Maraming vampira ang lumalapit sa'yo. Amen. Jo, meron ka vampira? Dok, meron ka vampira? Dumadaming vampira. Sabi ni Chinkitan, money is relative. Ano yun? Dumadami ang relatives mo pag may money ka. Amen. Amen. So in goodness, you add knowledge. Para sa kabutihan mo, hindi mo na ibigay yung kabutihan mo doon sa hindi ka dapat. Amen. You have the knowledge to know sino ang nangailangan at sino ang dapat tulungan. Amen. Amen? Amen. Kaya mag-faith ka lang, ang babaw lang, pundasyon ka lang kapatid, yan lang. Pero pag mayroon kang goodness, mayroon kang knowledge, medyo okay na yan, third floor ka na. Di pa tapos. The fourth floor is self-control. Bakit self-control pagkatapos ng knowledge do? Kasi pag marami nang alam, ayabang na. Amen. Yung bang sasabihin mo pa lang, ganito mo, alam ko na yan. Hindi mo, ganito pa lang nasabi mo, alam na. Yung ba nag-uusap-usap kayo? Yung ba, alam mo yung lolo ko, ano eh, malakas yun eh, 80 na yun. Sasagot yung isa, wala yan sa lolo ko. Yung lolo ko ha, 95, umaakyat pa ng buko. Tapos papasok ito ngayon si walang self-control. Mga lampa pala yung mga lolo nyo eh. You know, pag dumarami ang knowledge, malaki ang tendency papasukin ng pride. Yes. Amen. Kaya, pag dumarami ang knowledge mo, the more na mayroon kang self-control. Amen. Amen. Sabihin niya sa akin ngayon, okay lang yung faith? Kulang. Opo. Kasi pag puro faith ka, pag lumabas na yung yabang mo, di makukontrol ng faith yung yabang. Amen. Self-control ang kailangan. Amen. Okay na ba yung pastor? Hindi pa. Fifth floor. Perseverance. Bakit perseverance, Jo? Kasi nagko-control ka. Yung nagsasalita sa'yo. Alam mo, Jo, kaya mong karatiin yan. Sabi Jojo, karatiin yan. Palito. Pero ano nga yung karatiin yan? Ang gagawin ni Jojo, magko-control siya. At habang nagko-control siya, kailangan mo magtiis. Amen. Amen. Kasi hindi madali ang self-control. Kailangan may dugtong niya na pagtitiis. Yes. Ang sabi niyo sa akin, faith lang kailangan. Yung bang alam na alam mo, kaso sabi ni Lord, huwag kang bumida. Amen. Gusto mo na magsalita. tiis. Gusto mo nang kumawala. Tiis. Amen. Amen. Yan ang pagbibil ng tamang karakter. Yes. Ay, pastor, tama na ba? Hindi pa. May 6th floor pa. 6th floor! Godliness. Amen. Bakit naman ganyan? Kasi habang nagtitiis ka, pag ikaw ay nakakala meron kang godliness, alam ko ang pagtitiis na ito, di magpapaliwala. Bakit? Alam ko alam ng Diyos at ang Diyos magpala sa akin. Amen. Amen. You know that your perseverance will result into godliness. Amen. Amen. Kaya ba? Amen. Ang 7th palabag. Mutual affection. It's very important na habang ikaw ay nabubuhay sa godliness, na-apply mo, napaparamdam mo yung iyong kabutihan sa iba. Amen. Dito, pansinin nyo, dito palang in-apply sa pang-7th palapag. Ngayon yung iba, Vincent, naintindi mo, puro faith lang. Kaya pag may problema, nanampalataya ka lang, pag-pray mo lang. Namamalayan mo, nawawala na sa Lord. Bakit? Walang self-control, walang knowledge. Amen. Papasok sa isang Ate Bia, mag-invest ka 30,000. After 2 months, 90,000 na.
Ate Bia naman, okay, by faith. By faith. 90,000. We're in the world. 90,000, 30,000 na maging 90,000 in 2 months. That's foolishness. But because of lack of knowledge, you don't add knowledge to your faith. What happened? Biktima ka. Pag biktima ka, wala ka pang self-control, nagwala ka. Pag wala ka pang perseverance, tapos ka na. Amen. Amen? Amen. And last but not the least, pagdating po sa bubong, ano yun, Joe? Helipad ba yun? Yung mayroong ano, may helipad? Yung pwedeng landingan ng helicopter. Ano yung pasto? Yan, nabuo na. Hallelujah. Mayroon bang helipad dyan? Love. The foundation is faith, and the rooftop is love. Bakit natin biya love? Kasi pwedeng mawala ang affection, pwedeng matamaan ng godliness, pwedeng mapagod sa perseverance, pwedeng ma-out of control, pwedeng mawala ng knowledge, pwedeng hindi magiging good. But if love is the one na nag-hold sa lahat, love conquers all. Amen. This is how you build your life and character. Amen. Para pag mayroong kang kakaharapin, masasabi mo, Lord, I'm for you. Amen. At ano mangyayari? If you possess these qualities, what are these qualities? Here, you in increasing measure, kita mo, habang ikaw ay mayroon yan, hindi tapos na ganyan. Patibayin mo pa. Paano? Increasing measure. They will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya marami ineffective, marami unproductive. Why? Because they do not build their character. But the moment you build your character, hallelujah, everywhere you go, every time you minister, effective, powerful. Amen. But whoever, ito na po, whoever doesn't have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Because pag wala kang na-build na ganitong klaseng karakter, ang tendency mo, parang ang bulag. Christian ka nga, pero bulag ka. This is how sharp the Word of God is. Amen. But if you possess it, possess these qualities in an increasing measure, you will be effective and you will be productive. Amen. As your seatmate, are you productive? Nasa application na tayo. Napansin natin, ina-apply natin ang natutunan natin. Kayo magbasa. 1, 2, read. Matthew 7:12. So in everything, do to others what you will have them do to you. For this sums up the law and the prophets. May gumaya rito. Hindi ko lang alam kung si Confucius yata. Do not do unto others what you do not want them to do to you. Mali yun. Ito ang tunay. Amen. Yung kay Kristo ang tunay. Amen. Kasi huwag mong gawin sa iba, ayaw mong gawin nila sa'yo. Negative. Ito ang tunay. Gawin mo sa iba ang gusto nilang gawin mo, gawin nila sa'yo. Amen. Amen. Maliwanag? Amen. This is the application of character. Kung ayaw mong masaktan, huwag kang manakit. Yes. Kung ayaw mong machismis, huwag kang machismis. That's right. What you sow is what you reap. Amen. If you love people, get ready. People will love you also. If you help somebody, someone will help you also. Amen. Amen. Amen? Amen. Napakasimple ng buhay. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa'yo. Gusto mo ng ulam? Bigyan mo si Sister Tess. Una ka muna magbigay. Amen. At pag si Sister Tess magluto ng sinigang na hipon, maalala ka niya. Nagbigay sa akin si August. Si Crisel, Sel, ibalot mo nga ito, padala mo kay Brother August. Amen. Kasi una ka nagbigay. That's right. Ang problema sa atin, hintay ka ng hintay, hindi ka na nagbigay. Amen. Amen. Guilty? Amen. Do not expect, first you give. I said first you give. Amen. Ikaw ang mag-initiate. Let's, okay, ating himayin.
do. And to others. Do to others. Hindi yung others ang unang gagawa sa'yo. Ikaw ang mauna. Amen. 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 What you would have them to do to you. If you possess a godly character, you possess a godly life, and you do something good to that person, maybe that person cannot do the same thing to you, but the Lord will ask, and the Lord will command others to do it to you. Why? Because this is the law of God. Amen. Huwag ka maghintay na ikaw bibigyan, una ka magbigay. Huwag ka maghintay na una kang batiin, ikaw unang bumati. Amen. Huwag mong hintay kamayang ka sa church, mauna kang kumamay. At pag nasanay ka sa ganitong application ng quality life and character mo, get ready. Ito po, may mga nanghiram sa amin dati. Di nakabayad. Nanap namin. Wala. Pero nung time na yun, alam namin kailangan niya. Binigyan namin. Di nakabayad. Nawala. Pero nabasa ko ito. Dumating ang punto, kami naman nangailangan. Maniwala kahit hindi, di namin kilalang tao. Binigyan kami. Amen. 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 Sabi ko, bakit kami binigyan? Siyempre, ayaw ko naman siya tanongin, why do you give us? Actually, you don't want? Ay, mahirap naman, baka kunin. Okay? Huwag ka na mag-inarte. Okay, ayusin kong turo. Huwag kayong mag-inarte pag binigyan kayo. Amen. Amen. Kasi ang biblical principle, give and it shall be given. Press down, shake it together. Full measure, press down, shake it together, running over. Pag binigyan kayo, huwag na mag-inarte. Amen. Tanggap agad. Amen. Kasi, hindi, blessing ang nagbibigay. Amen. Blessed to give than to receive. But the moment you give, kaya naman pag binigyan, kasi ang problema sa iba, pag binigyan, ito, daming arte. Pag binigyan mo na, Jules, ito para siya. Ay, sorry. Oo, ka lang naman ako. Kunin. Pag ako nagbigay at kayo naging natin, kunin ko kagad. The moment you receive, pag may nagbigay, tanggapin mo kagad. Bakit? Kasi alam mo ang principle, pag tinanggap mo, i-bless siya ng press down, shaking together, running over. Amen. You give, you receive. Kaya na binigyan kami, di na ako nagtanong. Bakit mo kami binigyan? Baka magbago isip. Mahirap na kung nagbago isip ko. Pastor, ayaw mo. Bigay ko na lang sa iba. Huwag na uwi. Amen. Tanggap. And then, huwag ka na rin magtanong. Lalo pag kailangan, God bless you. Dinilis ko. Tapos nag-isip ako, paano ng tao na ito mabigyan kami? Inisip ko, mayroon palang isang bahagi sa buhay ko na may nangangailangan, binigyan ko rin. At ang sabi niya, hiram, siyempre ang tao di man manghingi. Ang pangit naman. Joe, pahingi naman. 2,000. Baka sabihin niyo, Joe, close tayo. Siyempre, sabihin mo, hiram. Yes. Ate Robos, pahiram naman. Mayroon pang hagod dito. Lahat ng hagod nakukuha eh. Pero pag ikaw nagbigay, wag. Isipin mo, Matthew 7:12. Makabayad yan o hindi? May boundary ka na, brad. Amen. When time comes, ikaw naman ang kailangan. Magugulat ka. Biglang nang tatapigin ka. Who are you? Tsaka pag may problema ka, huwag ka na mag-English para mayang bababa yung bigay. Okay? Who are you? Okay, 1,500 na lang. Dapat 3,000. Dapat, kinsa ka. Hindi mo Bisaya ni. 1,500 ni. Ay, pag mauta ka, yung iba kasi kahit nahirap na, may English pa rin. Bumababa tuloy bigay eh. Yeah? Yes, who are you? Bawasan mo, bawasan mo. Kaya ka na mo, pag kailangan mo, huwag ka na mag-inarte. Siyempre ka lang. Kinsa ka. Bisaya ni. The moment you receive, ako ay the principle. Marami po nagbibigay sa akin. I receive it without questions and I just declare them, God bless you. Amen. Because I know at one point in my life, I've done this to other person. Amen. Look at me. Dapat nasa giving and kayo palagi. Why? Because the moment yung tao na yan, na binigyan mo nakabawi, Amen.
top of mind ka niya. Amen. At hindi ka niya makakalimutan. Kaya magkaroon kayo ng Facebook account. Kasi sa Facebook ka niya hahanapin. You know, this principle of the Bible is very true. Kaya gusto mo ng matinong buhay, gusto mo ng maayos na buhay, una kang gumawa ng kaayusan sa buhay ng iba. Amen. Amen. At dahil ginawa mo, gagawin din nila sa iyo. Amen. Amen? Amen. As we end, do unto others what you would have them to do to you. Huwag niyo kaya yung confusion, baliktad. You are the one responsible to create and receive good things in your life. Apply the Word of God. Amen. Amen. In conclusion, we cannot expect new results if we are doing the same thing. Right? Yes. Amen. May sabi nito ay si Einstein. It is insanity. It is foolishness to expect new results if you are doing the same thing. Yes. You change today, and things in your life will also change. Amen. Amen? We need to change our ways, Yes. change our thoughts, Amen. speech, desires, and habits in line to God's Word. Yes. Amen. We can only reach our destiny if we possess a transformed life. Amen. Transformation can only be made possible through faith in Christ and obedience to His Word. Amen. Next Sunday, importante po nandito kayo. Part 2 po ng life and character building is the power of one. Amen. I'll show you the power of one. Because the moment the people of God lives in unity, if the people of God is one in worshiping the Lord, I believe signs, wonders, miracles, healings, deliverance will going to happen. Amen. Amen? Amen. The power of one. That will be next Sunday. Okay? So, hiniling ko lahat tayo tumayo. Tayo po yung manalangin. Pagbulay-bulayan natin ang mga salita ng Diyos na ating narinig ngayong umaga. Let us apply the Word. Huwag nating hayaan ang Word mananatiling Word. Let's apply the Word. Kung ngayon nyo lang narinig yung building of character, hindi po masama, may faith. Dapat ka may faith kasi foundation yan. But in faith, you add goodness. In goodness, you add self-control. In self-control, you add perseverance. In perseverance, you add mutual affection. In mutual affection, you add love. Today, as we ponder upon the Word of God, ano sa buhay mo ang dapat mong isuko sa Diyos? You know yourself. I know myself. Huwag natin hayaan lumipas ang salita ng Diyos na hindi natin siya na-encounter. Today, I pray that there will be a fresh encounter between you and God. When Jacob encountered God, he was changed. From Jacob a deceiver, his name was changed to Israel, the favored one of God. When Peter met Jesus, when he encountered Jesus, his name was Cephas, and it was changed to Peter, a small rock. When Saul, the murderer, the persecutor, encountered Jesus, his name was changed to Saul, one of the greatest apostles of God, who ministered to the Gentiles. What we need today, if you want to possess a godly and a quality character of life, we need to have an encounter with Jesus today. If you are willing to change, He is more than willing to change you. Let us come to the Lord and ask God to form our life and character so that He can place the good things, the great plans that He had for us, so that He can take us to a place where blessings are within reach. Let us come to the Lord
I'll give you time. Don't mind the time. God holds the time. Just talk to God today. Surrender. Surrender those things that you don't need in your life. And let the life and character of the Lord Jesus Christ be built up in your life. So that as you live your life on earth, God's blessings, God's provision, God's protection, God's purposes and plans, God's power, and most of all, God's presence will dwell and abide in you. Pray to the Lord. Don't mind yourself, may just pray to the Lord. Because relationship with Jesus is a personal thing. Oh, hallelujah. Father, we bless you. We thank you that you're in the business of changing lives. Lord, we want an encounter with you today. For we believe real, genuine transformation can only be made possible in Christ Jesus. Jesus Christ our Lord, we ask you, change us, transform us, so that we will become light and salt of the earth. Salamat po. Dalangin ko, Lord, Holy Spirit, ibaw niyo po ito sa kaibuturan ng puso ng bawat isa. Upang magiging gabay namin sa mga kami pumunta. That we are not representing ourselves anymore, but we are ambassadors for Christ. Representing Christ wherever we go. Thank you. We bless you and we worship you. In Jesus Christ's name, this we pray. And the blessed people of God declare, Amen and amen. God bless us all.